Tagalog, mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, Ben Season. Matulong po yun. Kaya nagigiwas, at saka yung mga iba siguro matulong rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mga, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Tiskaya. Sila ang contractor nila eh. Kasi ibisigan nila muna yun, nandun na lang kakalabuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-aaral pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Ito muna sila hanggang di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Hindi pa papasok mo. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami dito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, pagpakasyon muna sila. Kung hindi alis, anuin natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero nung kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin yung mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Suggestion ko lang, pwede rin kayo pupunta sa mga rally, pero baka may gulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Huwag na lang kayo pumasok. Ba't? Tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Tiskaya, sila ang contractor niya. So, ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay.
Is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any questions. Ay, ganyan. Question, sir. Sir, question. Saan ang tinatawag? Meron pong microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in every year. Could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila nito. Yun ang pinakamagandang naisip ko, yung wag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ang kurap. At lahat ng mga politisan, pag tayo mag-ialam, pabayaan natin yung kabataan mag-protesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di ba tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero ako, wag na dahil mahirapan ng mga kamag-anak nila. Sir, good afternoon. Sheena Torno from SMNI News Data po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng controversial na maanomalyang flood control project. And ngayon sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buti D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Ako siya susunod din sa kanila. 10 beses mo palitan ang speaker, gano'n pa rin. Palitan natin lahat ang kurap na mag-opisyal. Follow-up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo magluhan. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Cabrera po sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Edith Moynihan. Anyway, tanong ko po ganito, kasi kausap ko si Mayor Magalang kanina maga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para kay Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction po sa comment ni Mayor Magalang gano'n? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat, tanggalin muna natin mga kurap. Kasi yung mga ibang nagpupunta natin, mga issue dito. So, pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan, dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Manang Shabit. Good afternoon po.
Ang question ko po, I'm Janice Navido po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan nyo ng statement po nyo na yan? Sample. Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Eh sila rin may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Ang mayor dati doon, si Mayor Michael Kion. Tinanggal nila. Noong una, pinalabanan nila mabuti na talo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, nakaupong mayor ngayon sa Lawag. Sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa si Sandro yung kontraktor nila. Bagong mayor. Ito, galing sa Rappler. Ito, hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor. Nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako maniwala kung ito pala. Eh, kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimulan ng kako niya. So, mismo pinsan niya nagsabi. They will just use you, Manong, nagpaparod ka lang, sabi na. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa paunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Away ka agad. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap, ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi mo kanina. Sinabi ko na eh. So, hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong pakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, makukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narpacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narpacan. Anong ginawa ko? Nagbigay 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meter. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at that time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi pa kumura ako. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng
gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 70 trillion na utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga kurap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ng tao na politician yan, na maraming mga bintangan, hinggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin ginagawa natin. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo po magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang tapos peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw kayo mapapamang yung mga estudyante. So yun ang... Kaya nga kung peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasabi natin lahat. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolution against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nababasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well, that's good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Gov. I'm Susan ng Filipino Bureau. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minensya nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? O meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyan? Can you name names? Marami po kontraktor, pero kinuha ko lang sarap lang ito. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigaron po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Vizcaya. Magandang hapon po sa ating lahat at lalo-lalo na po sa inyo, Governor Chavit Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. Tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, nadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit na po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi na na-verify. Kaya tama po ang sinabi nyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project about the instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso, Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lang yan. Kaya may Alzheimer kako dahil dinensyon niya yung graft and corruption sa flood control, kasama siya, nakalimutan niya. Tama! Good afternoon, Donsi Manala from the Daily Chronicle. May nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations
to spearhead this youth-led movement? Wala pa, nababasa ko lang, napabalitan ko lang na kumikilos sa mga estudyante. Narinig ko lang magsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugon sa panawagan ninyo na pamunahan ng kabataan, ang revolusyon sa pamagitan ng huwag paggalaw sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikita ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott? Yun ang future nila. So sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for Kung total boycott? hindi itong korupsyon. Sila epektado, wala silang pinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mapahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, paglalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumaba yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Dami nilang pera. Lalaban sa demonstrasyon. Magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin dyan? Ako nga, bago magsalita, may mga nag-attack. Attack dog ang tawag ko dyan. Pinabayaran sila para sila iba. And one final clarification, dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangahulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa korupsyon? Tayo na lang ata hindi nakakaalam Hindi nyo alam. Tayo na lang. Tayo na lang. Sinabi mo eh. Tama si Manong. Ising na tao! Tinanong na kanina yan! Ising ng tao. Ising na! Sir, magandang hapon. Parang hindi na po ng JEDC Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Huwag silang pumasok hanggang hindi bumababa yung mga opisyal natin na kurang. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. As soon as possible time, asap. Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa corruption, sir? Dito sa Pilipinas wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-asa? Bumaba na lang sila, huwag na silang magpakamatay. Wala namang papakamatay dito sa Pilipinas. Magandang hapon po, ETA na 98.3 FM. Go! Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandilang bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan ho dadalhin yun? Hindi na dapat yun ICC dahil sa sarili tayo. ICI po, ICI. ICC, ICI po. Pampang lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako, sila Babe Simpson, Mayor Magalong, magaganda tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po, Ilocos Norte, huwag na kayo lumayo. Yes.
So, kaya ko lang sabi doon, nandun na kung sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para malinis lamang yung usapin. Pero pagka nakita ko naman ang video, pinuli si former president, wala naman mga pares. Correct. Ano yun? Tama! Kidnapping yun. Kidnapping. Walang mga pares, paulit yung tao padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Tama! Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Tama! Bulok na kamatis na Ang palagay mo na ang gobyerno natin, isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. Tama! Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahal ka ng kaso ngayon. Abuti ka ng siyam-siyam, may parking fee. Pagpahal ka ng parking fee, matutulong na kaso mo. Ang nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Ito, makuhuin na gulimihanan. Eh lahat mo nang tinuturo itong si Congressman Romualdez. At ito po si Congressman ko. Eh bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Yun! Bakit tinatago pa ho nila, Go? Pinsan ng presidente yan. Yun. Huwag ka mag-alak eh. Ano pa mangyayari? Ang alam ko, si Sandigo, lumipad na. Mauna na. Hindi ko na makita yun. Salamat po. Hi Sir, Dayan Lear po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo at isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang direktor sa PCSO ang anak ninyo? Ay, yun ang tanong ha? Yun ang mga tanong ng Radyo Pilipinas. Talagang Radyo Pilipinas yan. Mabuti, tinanong mo yan. Diyan, sasagutin ka na. Nung magkatapos ng eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Yes. Tinawag ako ni Senator Elby Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo ako. I will call them, but I will use your name because you are the president of BayOSD. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Amy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President. Then dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit is a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Na gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Pag-file ka ng Vice President, marami kang mga kalaban yan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I deliberate to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga
mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Ano mo sabi ni BBM? Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman na ako sa mayor. Ngayon, puro mayor sa minimit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyara namin lahat ang region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailayan ang daming tao sa meeting. So sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ano? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ba yung sultong ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bagong labas lang. Sa presidential table, dinensyon niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginano niya, oh. Hindi niya kong pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente yan, sabi niya. Oh, nagkampo ba ako? Hindi. Ayun sinasabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yun, director lang. Oh, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President nagdameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, sigurado. Tapos, di na sumasagot, yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinapan na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit ba ako? Hindi. Direktor lang. Ang laking naitulong ko sa kanya, hindi siya presidente kung hindi dahil sa akin. Bakit ako galit? Bakit ako nainis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik ka lang niya, gagamba. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, 1, laban tayo. Huwag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay nga agad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo! Ang ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Yes. Mabuti nga, tubig lang kinakanon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Susunod na lang tayo dyan. She should stay neutral. As a leader, she should stay neutral. Bakit umampi ka agad? Di pinapahamak tayo. Nagkakabot pa. Mali yun. Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Hindi, dahil ba nagpaparali yung mga iba, mga party list eh, politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Pero kung may mga politician at mga party list, para sa akin lang. Magandang hapon po, Elijah Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chabot Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. Ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satra Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas na ibig sabihin daw po ay provincial governor.
At for context din po, base po sa datos po ng DPWH, no, nakakobra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yeah. So, for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. 10 years daw. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Eh, wala pang isang taon na billion na. 10 years. So, ibig sabihin, maraming project yan. Kung totoo man yan. Inamin ko, sa amin yan. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Thank you po. So, balikan ko lang po yung you mentioned kanina ng mga kabataan talaga, yung mangunguna sa revolusyon ngayong magkakaroon sa ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kung baga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Mahaluan ba yung layunin natin ng hustisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magano muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, magkita-kita sa lugar, minsanan lang. Hindi yung araw-araw na nagkakawawang mga kabataan pa ganyan. So mag-usap-usap muna sila, mga leaders, bawat university, mga colleges, magbalitaan. Then once and for all, magkita-kita na lang sila, suportahan natin sila. Kaya kinabukasin nila ito. Sir, karamihan kasi sa kanila, hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Lalo na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Hapon po, Governor. 2 questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at may papayo niyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang may papayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasi tungalingan yan. Wala nang solid north dahil nakikita. Ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocos Sur? From the poorest to the big richest now in the country. Bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre na sa equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocos Sur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balat nila na dynasty. On record, tumakbo yung kapatid ko, kinuntra ko ayaw kong dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congresswoman, kinuntra ko, pupunta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin bubuto ang kapatid nyo? Huwag yung ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Kung ano pangako mo sa tao, yun ang gawin mo. So, ulit, yung kapatid ko, isang babae, tumakbong mayor, kinuntra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng ipinaupo kong congressman mayor, lumaban, kalaban ko. So, anong gagawin ko? Pinayagan ko na yung mga kapatid ko, alam ko matino, ngayon kami lang pinakalimang mayaman sa buong bansa.
Ang tao, matatalino na kayo, pero ka, bayaran mo, hindi ka bumuto. Tama. Kung blind ka man, madali kang matumba kung korap ka at hindi mo alam-alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw ang dynasty, masama yan dahil takot ng tao, nababayaran ng tao. Ngayon, matatalino na po tao. So, irrelevant na yung dynasty. Governor, magandang hapon, Mike Kuyabi from RMN DZXL. Gusto lang mabalikan kung ano ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? Yun nga, paghamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak na tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang ang kinakanyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Governor, mabait na nga sila tubig. Governor, dun sa binanggit niyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na ito mga binanggit niyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya ka sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. So, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinidemand ng tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Ikaw, handa na rin ba kayo na pang since ngayon din nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang pang mga issues like for example yung sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero like that? Nung tell all, pwedeng lahat na ng mga katiwalian o mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin pong itong ibunyag. Sinabi ko na nga kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sinong nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee ako nga, nagdemanda 10 taon na, di ba umakyat sa Busman? Nakaparking fee. Nasubukan ko na, hindi ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa Busman. Siguro sa susunod sabihin ko gaano ang sistema, mga justices natin. Thank you. Gov, good afternoon. Jopel Pelenyo po from DWIC. Gov, naniniwala mo ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, pang Region 1? Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, na po. Kaya hinahamon ko sila, unahin nila yun. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo, Gov, pakikinggan kayo ng ICI? Sa hamon po ninyo? Mabubuting tao to. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila ron. Pero, Gov, lumagas ng Presidente, baka matakot sila. Ikaw na nagsabi nun, hindi ako. Ano po yung mas paniniwalaan natin na resulta kung sakasakaling magkaroon na ng recommendation itong Senate and ang ICI? Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Parehas wala. Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan.
Kaya nga ako nandito ngayon, nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari yan, puro investigasyon. Tingnan nyo yun, investigasyon. Last question, Gov. May magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara? May magbabago po ba? Matitigil na po ba yung talamak na 100 billions of corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Boji, Congressman Boji D. Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ang multo ron. Kaya karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Yes. Hindi nila tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay. Thank you, Gov. Gov, Joseph po from Manila Bulletin. For clarifications lang po, you seem to be not satisfied with the change in leadership in the Congress and also with the ongoing Senate investigation. So first question is, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, mayroon po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga corrupt, gusto po namin malaman from you, sino po yung tinutukoy yung corrupt, sir? Thank you. Manong Jackie, diretsuhin mo sila. Ikaw, dinidiretso ka rin naman. Kaya kakwa, kanina, hindi na handa itong gobyerno ito. Palit. Mananawagan ako sa mga military, religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, the military and police, sila mamuna muna. Alis muna lahat ng politician. Military unita. Magandang araw po. Gwen Latozo from CIG. Sir, yung panawagan po na po ba sa Pwesto kapag nahanap na may korupsyon yung politiko, mag-a-apply din po ba ito dun sa mga politiko na may connect sa mga kontratista o yung may mga pawang lang po ng kaso ng korupsyon na mahahanap? Kung may delikadesa sila, hindi sila mag-resign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas. The only way to change our government, mag-usap-usap ang military, police, mga religious organization, mga kabataan, and mga technocrat natin, marami magagaling. Kaya nagkakaroon tayo ng brain drain eh. Hindi pinapansin, mga kurap ang nilalagay, yung mga matutulong nasa ibang bansa na. Sir, magandang araw po ulit. Follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo. No? Ngayon po, mayroon din po kaming response from COMELEC Chair Garcia po tungkol na po dito.